Mga dapat at bawal gawin after CS or cesarean section. Hi! Nurse Yasa here, ang inyong nurse na gabay sa inyong pagbubuntis at pag-aalaga kay baby. Congratulations pala sa mga sisi natin na nanganak na kahit pa hindi ninyo inaasahan na masi-CS kayo. Alam ko pong hindi talaga naging madali ang pinagdaanan ninyo. Dahil nadaanan ko din po yan. Nanganak din po ako ng CS noong July 24, 2023. Ang hirap, lalo na sa first week after ng operation. After ng inyong CS operation, ay mahalagang malaman ninyo kung ano ang mga dapat at bawal ninyong gawin para mas mapabilis ang inyong recovery. Mga dapat gawin after CS. Una ay prioritize your rest. Ang inyong katawan ay mangangailangan ngayon ng tamang pahinga para makarecover. Kapag nakauwi na kayo, magpahinga as much as possible. Alam kong mahirap itong gawin dahil meron kayong baby na dapat alagaan at padedehin almost every 2 hours. Maaari kang humingi ng tulong sa iyong kapamilya o kay mister na bantayan mo na si baby para makapagpahinga ka konti. Pwede mo ring sabayan ang tulog ni baby, basta siguraduhin mo lang na nasa safe na lugar si baby habang natutulog. Pangalawa ay ang walking. Mahalagang maglakad-lakad ang isang CS mom kahit pa pakonti-konti lamang. Alam ko pong medyo mahirap itong gawin, lalo na sa first week natin galing operation, kasi naramdaman ko po ito after ng CS ko. Pero mahalaga po ang walking para sa recovery ninyo dahil nakakatulong ito mapababa ang risk ng blood clot o blood vessel issues. Sa case ko before mga sisi, sa ospital pa lang ay in-encourage na ako ng aking doktor na gumalaw-galaw kahit paunti-unti. Pangatlo ay take your painkillers. Natural na makaramdam kayo ng sakit galing sa inyong operasyon pag uwi ninyo ng bahay. Makakatulong ang pag-take ninyo ng mga prescribed painkillers para hindi maistorbo ang tulog ninyo. Mahihirapan kasi kayong makatulog kapag kumikirot ang sugat ninyo. Pang-apat ay take probiotic. Ang mga antibiotics na ininom ninyo ay maaaring ma-wipe out din nito ang mga good bacteria sa inyong gut. Kaya maaari kayong uminom ng mga probiotic as long as hindi kayo pinagbawalan ng inyong doktor. Pang-lima ay care for your incision site o tahi. Mahalagang panatilihing dry ang inyong tahi at bantayan ang mga sinyales ng infection. Kapag napansin ninyo mga sisi ang sinyales ng infection, gaya ng swelling, intense pain, or redness from the incision site or fever, mahalagang i-report nyo ito agad sa inyong doktor. Maaari kasi itong maging dahilan upang ma-delay ang inyong recovery. Pang-anim ay stay hydrated and eat nutritious food. Mahalagang kumain ng mga masustansyang prutas at gulay na makakatulong sa inyong fast recovery. Focus on eating foods that are anti-inflammatory and have vitamin C. Huwag ding kalimutan ang pag-inom ng sapat na amount ng tubig dahil mahalagang hydrated kayo lagi. Pang-pito, practice deep breathing exercise. Ang deep breathing exercise helps your postpartum body reconnects to those important muscles and helps your body heal from the changes of pregnancy. Pang-walo ay brace yourself. Aside po sa pagkilos ninyo ng dahan-dahan, ay maaari din po kayong gumamit ng mga postpartum binder para maging support ninyo ito. By the way, itong postpartum binder na ito pala mga sisi ang gamit-gamit ko. Nakatulong talaga ito for me, lalo na sa mga times na hirap po akong gumalaw. Nagsilbi po itong support sa aking tiyan, lalo na kapag umuubo ako. Pang-siyam ay go to your follow-up check-up. Mahalagang bumalik po talaga kayo sa time ng inyong mga follow-up check-up mga sisi para makita at ma-check ng inyong doktor ang kondisyon ng inyong tahi at mabigyan kayo ng mga iba pang additional instructions para mas mapabilis ang inyong recovery. Mga bawal gawin after CS. Una, iwasan ang magbuhat ng mabibigat na bagay na lampas sa 20 pounds ang timbang on your first 2 weeks. Pangalawa, iwasan ang mga intense exercise. Kung kayo po ay nasanay sa mga intense exercise bago kayo nabuntis, ay huwag muna ninyo itong gawin uli hanggat wala pa po kayong go signal galing sa inyong doktor. Pangatlo, iwasan muna ang mag-drive between 4 to 6 weeks. Recommended na mga doktor ang pag-drive kapag heal na ang inyong sugat para maiwasan ang problema sa inyong tahi just in case mag-emergency stop kayo. Pang-apat, iwasan muna ang pakikipagtalik. Rekomenda ng inyong doktor na iwasan muna ang pakikipagtalik sa loob ng 6 to 8 weeks. Pang-lima, iwasan ang pagsarili ng problema. Mahalaga din po mga sisi na may makakausap kayo o makukuhanan ng support during this period.
para maiwasan po ninyo ang postpartum depression. Pang-anim ay don't sleep on your stomach. Iwasan ang posisyon sa pagtulog na kung saan ay maglalagay ng pressure sa inyong tiyan at sa inyong tahi. Pang-pito ay huwag mahiyang humingi ng tulong. Huwag pilitin ang sarili mga sisi na tapusin ang anumang trabaho sa bahay kung hindi naman nakaya ng katawan nyo. Maaari po kayong humingi ng tulong sa iba ninyong kapamilya. Pang-walo ay huwag uminom ng carbonated drinks. Iwasan ang uminom nito para maiwasan ang gas problem sa tiyan. Pang-siyam, iwasan muna ang mga processed foods. Mahalagang iwasan muna ang mga processed foods dahil maaari itong maging sanhi ng constipation. Tandaan mga sisi, mahalaga po para sa mga CS mom na gaya ko na alam natin kung paano natin naalagaan ang ating sarili after natin ma-CS para mas mapadali ang ating recovery. Mahirap man pero kailangan nating tulungan ang ating sarili at kailangan natin itong kayanin dahil mayroon tayong baby na kailangang alagaan. Again, ako po si Nurse Yeza, ang inyong nurse na gabay sa inyong pagbubuntis at pag-aalaga kay baby. Naway magkaroon po kayo ng isang healthy at safe na pagbubuntis. God bless!